Dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa maayos ng kalagayan ayon kay Attorney Salvador Medialdea. Duterte supporters pinasalamatan ng dating presidente. Vice President Sara Duterte hindi pwedeng makasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon kay Attorney Harry Roque. Masamang epekto ng political tension sa investors isinantabi ng Malacanang. COMELEC, AFP at PNP pinangunahan ng Candidates Forum sa Maguindanao ngayong araw. Exemption ng 12.6 billion pesos na pondo para sa AKAP mula sa election spending ban inaprobahan ng COMELEC. At MRT3 General Manager Oscar Bongon tinanggal sa pwesto dahil sa nasirang escalator sa isang istasyon ng MRT. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling dinalaw ni former Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang detention facility sa International Criminal Court. Kinumpirma ni Attorney Medialdea na nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulo at nakabawi na rin ng kaunti sa tulog. Sa ngayon ay namimiss na rin umano ni FPRRD ang kanyang mga paboritong pagkain gaya ng munggo, tuyo, lalo na ang piniritong saging. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Hindi naman ang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Labis rin anyang nagpapasalamat ang presidente sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya, maging sa kanilang pamilya. Mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Nilinaw ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi kasama si Vice President Sara Duterte sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Roque, may probisyon sa ating batas na hindi maaring mag-practice ng kanyang propesyon ang vice-presidente habang ito ay kasalukuyang nasa pwesto. Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Samantala, tiniyak ni Attorney Harry Roque na gagawin ng legal team ang lahat ng kanilang magagawa upang muling maiuwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Roque na hindi sila uuwi nang hindi kasama si former President Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Hinamon ng Malacanang si Attorney Harry Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga issue laban sa kanya. Ngunit nanindigan ng dating presidential spokesperson na mananatili siya sa The Hague, Netherlands dahil isa siya
sa magiging miyembro ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Jed Naresina. Mariing itinanggi ni Atty. Harry Roque na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Iginiit niya na may nakabinbing petisyon siya sa Korte Suprema upang ideklarang labag sa saligang batas ang investigasyong isinasagawa ng House Quadruple Committee. Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Binigyang diin din ni Atty. Roque na isang fake news ang pagpapakalat ng impormasyon na siya ay isang pugante. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Kaugnay nito, hinamon kahapon ng Malacanang si Atty. Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng House of Representatives. Ngunit paliwanag ng dating presidential spokesperson na hindi siya makauuwi sa bansa dahil sa kanyang tungkulin bilang isa sa miyembro ng legal team ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Aniya hindi niya maaaring iwan ang kanyang responsibilidad sa ngayon. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat-mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Kahapon kinumpirma ni Roque na magsusumite siya ng aplikasyon para sa kanyang asylum sa The Netherlands upang doon pansamantalang manatili habang inaasikaso ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ni Makabayan Block Representative Arlene Brosas ang planong aplikasyon para sa asylum ni Atty. Harry Roque. Kasunod ito ng pahayag ni Roque na mag-a-apply siya ng asylum sa The Netherlands upang maipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung panawagan ng Makabayan Block Solon sa gobyerno kaugnay nitong asylum bid ni Atty. Harry Roque? Aga hinikayat ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na makipag-ugnayan sa international authorities para matiyak na haharapin ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ng Duterte administration, ang arrest at detention order na inilabas laban sa kanya ng House Quadruple Committee o Quadcom. Kinukondena ng kongresista ang plano ni Roque na mag-apply ng asylum sa The Netherlands. Ayon sa Makabayan Block Solon, paghamak sa hustisya ang asylum bid nito. Dagdag pa nito, ginagamit lang anya ni Roque ang prosesong ito para takasan ang kanyang pananagutan. Kaugnay niya, nagsagawa naman ng vigil ang mga miyembro ng Bayan Europe sa harapan ng International Criminal Court sa The Hague nitong linggo, March 17. Ayon kay Ian Jimenez na isang miyembro ng grupo, kaisa sila sa humihiling sa Dutch government na huwag
bigyan ng planong asylum ni Attorney Harry Roque. Nananatili ang arrest sa detention order ng House Quadcom kay Attorney Roque busod ng kawalang kooperasyon nito sa pagdinig ng 4 House panels kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni Senate President Francis Escudero, karapatan ni Roque na mag-apply ng asylum subalit nasa desisyon ng pamahalaan ng The Netherlands kung pagbibigyan ito o hindi. Naninindigan si Attorney Roque na mananatili siya sa The Hague, The Netherlands dahil isa siya sa miyembro ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin din itong itinatanggi na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Aga sa isa namang panayam ng House Media kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iginiit nitong hindi naman biktima ng political persecution si Attorney Roque dito sa Pilipinas kaya wala itong karapatan sa asylum. Haharangin din anila ng Makabayan Bloc ang asylum bid ni Roque sa pamamagitan ng House Quadcom. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakakuha na ng permit ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Dutch authorities para makapagtipon sa The Hague sa Linggo, March 23. Sa news briefing kahapon, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naghahanap na lang ng venue ang mga ito na kayang mag-accommodate ng nasa 500 individual. Ayon pa kay Attorney Roque, susubukan din nilang makakuha ng isa pang permit para naman makapagtipon sa 80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28. Natanggap na ng Supreme Court ang manifestation ng Office of the Solicitor General kaugnay sa pag-atras nito na irepresenta o maging abogado ng mga respondent sa 3 petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaalinsabay naman ito ang motion para tanggalin si Solgen Menardo Guevara bilang party respondent. Sa halip na sumagot sa kautusan ng Korte Suprema hinggil sa petisyon ng magkakapatid na Veronica Kitty, Congressman Paulo Polong at Mayor Sebastian Baste Duterte, naghain kahapon ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Punto nito, March 17, 2019 pa naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kaya wala nang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Walang dapat ikabahala ang mga foreign investors sa nararanasang political tension sa bansa. Kumpiyansa rin ang pamahalaan na mananatiling positibo ang pananaw ng mga ito sa Pilipinas matapos ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi naaalarma ang Malacanang sa posibleng epekto sa imahe ng Pilipinas na mga nangyayari ngayon sa politika kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi nababahala ang pamahalaan sa isyong ito. Hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Dagdag pa ni Yusek Castro, mas makukuha natin ngayon ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Napatunayan kasi nilang may paninindigan ng pamahalaan laban sa mga maling gawain ng kahit sino paman. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po, lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors na magkanlong ka ng mga tao involved sa mga krimen. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang nakikita si Senate President Francis Escudero na posibleng epekto ng ICC hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng mambabatas, walang kaugnayan ang dalawang issue kahit abala pa ang pangalawang Pangulo bilang abogado ng ama nito.
Narito ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Posibleng magsabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Setyembre. Ngunit ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, wala siyang nakikitang problema o epekto nito sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pero wala namang ugnayan yun eh. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi naman gano'n yan. Lalo na kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado, maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Paglilinaw pa ni Escudero, magkahiwalay na isyu ang impeachment trial at ICC hearing kaya hindi ito dahilan para maantala anumang dapat gawin ng Senado sa kanilang trabaho. Wala akong nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalintulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nanguurat, ang kaugnay dito, Nakatakda namang bumisita ngayong araw sa Senado ang ilang kinatawan ng Kamara upang inspeksyonin ang itatalagang opisina ng mga House Prosecutor para sa pagsasagawa ng impeachment trial. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Duda si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na maipaliliwanag ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang impeachment trial nito ang mga questionable ng recipients sa confidential funds nito. Naniniwala naman ang mga kongresista na magagamit ang mga ito bilang ebidensya sa alegasyong maling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Humahaba ang listahan ng mga kaduda-dudang recipient ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega noong linggo ng gabi ang mga bagong pangalan na tumanggap ng pondo ng Office of the Vice President. Kabilang sa nadagdag sa listahan sina Jay Camote, Miggy Mengo, Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Gaya ni Mary Grace Piatos, walang record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naniniwala si Congressman Ortega, mahihirapan si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ito oras na mag-umpisa ang impeachment trial. Kung nung sabi ko nga, budget briefing, ng committee hearings, hindi pa rin mapaliwanag, paano na lang doon sa impeachment court? So, hindi ko talaga makita kung paano nila ipapaliwanag. Sa Article 2 ng impeachment complaint, inaakusahan ng Vice Presidente ng pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay sa confidential funds ng kanyang tanggapan at ng Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Samantala, naniniwala naman si House Quadruple Committee Overall Chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na magagamit bilang ebidensya ang kahina-hinalang recipients ng confidential funds sa nakabinbing impeachment trial. There seems to be a lot of names that have been used that are fictitious. So again, dahil nga meron ng impeachment case yan, if this will be used as evidence, they can present that. The prosecutors can present that. Posibleng sa July 30 pa simulan ang Senate impeachment trial ni VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi makikipagtulungan ang 4 House panel sa International Criminal Court. Ayon kay House Quadruple Committee Overall Chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas kaya wala nang dahilan para magbigay sila ng mga impormasyon dito na mula naman sa mga isinagawa nilang pagdinig. Sa kasalukuyan, wala pang pakikipag-ugnayan ng ICC sa Quadcom. No.
we cannot be subjected to a subpoena. Maybe they can coordinate with the national government, perhaps with our DOJ. Kasi all these records are already public because these are all recorded in all the social media platforms. Pinaalalahanan ng Civil Service Commission o CSC ang mga kawani ng gobyerno na panatilihin ang kanilang pagiging neutral sa politika at umiwas sa mga partisan political activities bago ang eleksyon sa May 2025. Ipinagbabawal sa mga empleyado ng pamahalaan ang pangangampanya, pagbibigay ng donasyon sa mga kandidato at paggamit ng government resources para sa layunin pampolitika. Babala ng CSC, maaaring masuspinde ang isang empleyado ng 1 hanggang 6 na buwan sa una nitong paglabag at maalis sa serbisyo sa second offense. Mariing pinabulaanan ng Korte Suprema ang kumakalat na pekeng dokumento na umano'y may petisyon para hilingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang dokumento ay ibinahagi sa mga Facebook account na may username na Choose Libungan at Bernard Flores Maicon. Ayon sa Korte Suprema, wala silang natanggap na ganitong petisyon at walang nakatakdang en banc session para rito. Pinaiimbestigahan na ng SC ang insidente ng disinformation at binalaan ng publiko na mag-ingat sa pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon. Nakatakdang imbestigahan ng Senate Committee on Foreign Relations sa Huwebes, March 20, ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Amy Marcos na siyang chairperson ng komite, kailangang mabigyan linaw ang involvement o partisipasyon ng International Criminal Court, International Criminal Police Organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-aresto sa former president, maging kung nasunod ang mga protocol at karapatan ni dating Pangulo Duterte sa ilalim ng batas. Hindi papayagan ng mataas na kapulungan ng Kongreso na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Senate President Francis Escudero, poprotektahan nila ang senador hanggang makakuha ng legal remedies na karapat-dapat sa kanya. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Nilinaw naman ni Senator Escudero na hindi habang panahon ay ganito ang sitwasyon. Anya, oras na magkaroon na ng desisyon ang mga isinampa nitong apela sa Supreme Court kontra sa posibleng arrest warrant ng International Criminal Court ay kailangan itong igaalang at ipatupad. Anumang desisyon ng Korte Suprema hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. Sinampahan na ng reklamo ng Quezon City Police District ang pulis na tumutuligsa sa gobyerno matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak naman ng PNP ang due process at transparency sa pagdinig sa reklamo laban sa pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang sunod na hakbang na gagawin ng QCPD dito sa nahuling pulis na sinasabing nagpo-post ng kanyang mga komento laban sa gobyerno? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lilitisi na may transparency at alinsunod sa due process.
ang kaso ng isang pulis na naghihikayat na umano ng pag-aaklas. Sa isang pahayag ngayong umaga, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo ang integridad at pagiging neutral ng Philippine National Police. Ito'y matapos formal ngang sampahan ng reklamo sa Quezon City Police District si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas ng inciting to sedition dahil sa umaray paghihikayat ng pag-aaklas. Iginitituan nyo ang kaso laban sa naturang pulis ay bunsod ng hindi otorisado at may bahid politika mga social media posts kaugnay ng mga ulat tungkol sa umaray pag-aresto sa dating Pangulo ng Bansa. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang social media ay hindi isang plataforma para sa personal at pampolitikang agenda. Nabatid na base sa tala ng District Personal Records and Management Division, si Patrolman Fontillas ay nakatalaga sa District Personnel and Holding Admin Section mula pa noong February 20, 2025. Ngunit siya ay idineklarang absent without leave o AWOL mula March 6, 2025. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Lumutang ang ilang kilalang pangalan sa politika sa pinakabagong senatorial survey na inilabas ng ilang survey firm. Gayunman, ilang botante ang nagpahayag ng hindi sila naniniwala sa resulta ng ganitong mga survey. Narito ang report ni Jed Neresina. Kung gaganapin ang halalan ngayong araw, sino ang iboto mo bilang senador? Ito ang madalas na tanong sa mga survey na lumalabas bago ang mismong araw ng eleksyon. Ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, 16 na personalidad mula sa 64 na kandidato ang may mataas na tsansang manalo bilang senador. Batay sa survey, karamihan sa mga nangungunang kandidato ay kasalukuyan o dating miyembro ng Senado. Karamihan sa mga nanguna ay kabilang sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition, Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban, at ang iba naman ay independent candidates. Nangunguna rito ay si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Kasunod niya ay si Senator Christopher Bongo. Walang nagkomisyon sa tugon ng masa survey ng Okta Research. Ngunit sa kabila ng mga resulta ng survey, ilan sa botante sa bansa ay hindi naniniwala rito. Para sa iba, tinitingnan nila ang kakayahan ng isang kandidato na makatulong sa bayan at hindi pera lang ang hangad sa pagtakbo. Di mo naman alam kung sino yung mga in-interview nila, baka kasama lang din nila. Baka yun nga, kung ano lang yung madali lang manipulahin yun tapos ilagay na lang i-post na lang sa social media, ganun. Madali lang itaguhin. Choice ako. May personal choice ako. Hindi ako naniniwala sa survey. Ang paniwala ko dun sa taong iboboto ko, siya ang mananalo sa akin. Kaya siya ang choice ko. Pero pag matalo, okay lang. Wala naman masama Choice mo yun Para naman kay Tere na isang botante mula sa Pasig City, mas gusto niya ang mga bagong muka sa politika at sa halip aniya na maniwala sa survey ay gumagawa na lang siya ng sariling pag-aaral sa mga tumatakbo. Pipili ako yung bago, hindi na sa luma. Meron lang ako siguro mga 1-2 choice lang. Pero yung nakikilala kong corrupt, never na. Mga dati na sa hindi na. Kahit sabihin mo mag number 1 siya, depende. Hindi ko deserve yun. Samantala, sawa na ring maniwala sa mga pangako ang botanteng si Hasmin, kaya hindi na aniya siya nagbabase rito o maging sa mga survey. Kung ano nasa isip namin, yun lang pong binoboto namin. Walang basihan. Kasi kasanayan na na kami sa mga pangako na hindi naman natutupad. Kaya kung anong nasa isip namin, yun na yung binoboto namin. Hindi kami bumuboto ng kung sinong nagsasalita ng ganito, ito ang bubutuin ko kasi siyang may sinasabi ng ganito. Sa kabila ng lumalabas na mga survey, mahalaga na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng iboboto sa darating na halalan. Hindi lang dapat umasa sa popularity o mga numero, kundi mahalagang suriing mabuti ang kakayahan ng mga kandidato. Jed Neresina
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Commission on Elections ang pangalawang hininging exemption sa election spending ban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ayuda sa Kapos Sangkita Program o AKAP. Nagkakahalaga ito ng mahigit 12.6 billion pesos. Gayunman, nagbigay ng kondisyon ng COMELEC na kung maaari ay imbitahan ang kanilang election officer o sino man na kanilang kinatawan sa isang bayan o lungsod habang ipinamamahagi ang ayuda bilang witness. Bukod sa AKAP, inaprubahan din ng komisyon ang exemption para sa mahigit 10 pang programa ng DSWD. Pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang Candidates Forum sa Maguindanao. Ang pagpupulong ay kaugnay ng 2025 midterm at Bangsamoro elections. Mula sa Maguindanao del Norte, may report si Dante Amento live. Dante, ano bang mga issue ang napag-usapan at pag-uusapan pa dyan sa Candidates Forum? Magandang tanghali aga. Basically, more on security, yung seguridad ng eleksyon ang pinag-uusapan sa ngayon dito, no? Dito sa Candidates Forum. Particular noong mga tumatakbong gobernador sa dalawang probinsya ng Maguindanao del Sur at gayon din ng Maguindanao del Norte. Dito nga ngayon sa Maguindanao del Norte, partikular ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC and Bank sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia at ilang commissioners, senior official. Kasama ng COMELEC si Philippine National Police o PNP Chief Romel Francisco Marbil at Commander ng Western Mindanao Command o Westmencom. Ito ay para sa Political Candidates Forum, partikular sa mga kandidatong gobernador sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Nagkakaroon din na agad ng peace covenant signing sa pagitan ng lahat ng mga kandidatong gobernador kanina. Layo ng hakbang na ito na bukod sa mapapanatili ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro, partikular sa Central Mindanao o Maguindanao, sa May 12 national and local elections at unang parliamentary elections sa rehiyon sa Oktubre. Nagkaroon din kanina ng briefing ang mga otoridad sa security threat sa dalawang probinsya at ang pangunahing banta pa rin na kanilang nakikita ay mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at ganun din ng miyembro ng Dawla Islamiyah. Sa open forum, sinabi ng mga kandidato na wala naman daw gulo dito sa lugar kapag walang third party na maaaring sangkot sapagkat sila naman ay magkakamag-anak. Ayon sa Regional Director ng COMELEC, dapat bantayan ng mga kandidato ang kanilang kapartido at taga-suporta na matiyak na walang mangyayaring gulo o karahasan sa halalan. Aga sa naging open forum nga kanina, naglabas ng kanya-kanyang saloobin itong mga partikular na ang mga kandidatong gobernador. May nagsabi na bakit daw may mga tarpaulin na mayroong mga nakalagay na mga baril pa doon sa mga picture na kumbaga parang nakikita na dito ay maaring ang pagbabanta at mayroon ding na brought up si dating Maguindanao Governor Toto Mango Dagato na marami na daw silang mga abogado na biktima ng pamamaril. At ang meron pang mga isyo na kung saan may mga karahasan nga kapag nagkakaroon ng halalan dito sa partikular dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ito kasi ang binabantayan ng ating mga otoridad kapag nagkakaroon ng halalan. Ang naging suggestion naman kanina ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay magkakaroon ng isang mekanismo kung saan mayroong tagapamagitan dito sa mga nag-aaway na mga partido kasi magkakamag-anak ito at hindi na sana muna pumasok ang COMELEC at gayon din ang mga otoridad dahil ito nga ay away na magpapamilya. So inaasahan na magkakaroon pa ng mga meeting sa mga susunod na mga panahon bago ang halalan na gaganapin dito sa Bangsamoro region. Yan ang ating update mula dito sa Maguindanao. Balik sa aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Transportation na DOTR na papalitan na sa pwesto si MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon. Ito ay may kaugnay ng nasirang escalator noong March 8 kung saan ilang mga pasahero ang nasugatan. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba ang nangyari doon sa escalator ng MRT at sino yung planong ipalit na bagong general manager ng MRT3? Ella, yun nga nung March 8 nang masira ang escalator ng MRT3 kung saan dumausdos pababa ang mga pasahero at 10 sa kanila ang sugatan. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, inabot pa kasi ng halos 4 na araw bago magawa ang escalator. Hindi niya katanggap-tanggap ito dahil ang kauntian niyang delay sa trabaho ay malaking inconvenience sa mga commuter. Dahil nga dyan, nagdesisyon ang kalihim na alisin sa trabaho at palitan ang kasalukuyang general manager ng MRT3 na si Engineer Oscar Bongon. Meron na niya siyang inirekomendang kapalit ni Bongon pero hihintayin pa ang kumpirmasyon ng Malacanang para maging opisyal ang anunsyo sa magiging bagong GM ng MRT3. Si Engineer Oscar Bongon ay naitalaga sa posisyon noong September 2024. Meron siyang track record sa rail line ng 27 years na naging kwalifikasyon niya sa posisyon. Samantala, sinabi ni Secretary Dizon na maaaring sa susunod na linggo ay maipatupad na ang planong 1 oras na extension sa operating hours ng MRT3, gayon din ang dagdag na mga bagon ng tren. Nakausap na niya ang maintenance provider ng MRT3 para sa maayos na scheduling at maintenance ng tren. Ang bawat tren ng MRT3 ay kayang makapagsakay ng nasa 1,300 na pasahero, kaya malaking ginhawaan niya ito kung luluwag ang tren, lalo na tuwing rush hour. At Ella, sa ngayon sinusubukan pa rin nating makakuha ng pahayag naman kay Engineer Oscar Bongon, kaugnay nga nito nga pagkakaalis sa kanya sa posisyon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Namahagi ngayong araw ang Department of Social Welfare and Development ng mga mobile phone sa ilang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Navotas City. Ito ay bahagi ng programa ng kagawaran na layong palakasin ang digital financial literacy ng 4Ps beneficiaries. Mula sa Navotas Sports Complex, alamin natin ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ilan yung nabigyan ng mobile phone ng DSWD at paano naman yung sistema sa paggamit niyan? 51 na mga 4Ps member ang napagkalooban mula sa Navotas at Malabon City ng libreng mobile phone ng DSWD ngayong araw. Ayon sa ahensya, ito ay bahagi ng kanilang programa na mapalakas ang digital financial literacy ng mga household grantees. Sa pamamagitan ng mga digital platforms gaya ng mga e-wallet, maaari nang matanggap ng mga benepisaryo ang kanilang mga cash grants. Makakatulong din nila ang mobile phone sa pagbibigay daan sa mas marami pang oportunidad sa mga ilulunsad pa ng ahensya ng mga financial system kung saan mas ligtas at madali para sa mga household grantees ng 4Ps. Paraan din nila ito upang gamitin ng mga grantee ang natutunan mula sa Family Development Section o FDS. Ayon sa DSWD, ang mobile distribution ay bahagi ng Phase 1 ng programa para sa nasa 30,000 pang mga 4Ps members sa buong bansa. Prioridad na target ng mobile distribution ang mga nasa liblib na lugar o yung mga geographically isolated and disadvantaged area ng mga benepisaryo.
sa ahensya sa pamamagitan ng mobile phone, mabilis ang access ng Fortis member sa pag-payout ng kanilang mga cash grant. Sa kasalukuyan, Aga, ay hinihikayat ng ahensya na lumipat na o magpalit na ang mga Fortis members sa e-wallet upang mas mapabilis ang proseso sa pagkuha ng kanilang mga cash grant at maging sa iba pang mga benefits na maaari nilang makuha. Yan muna ang update mula dito sa Navotas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Itinakda na ang ikatlong civilian caravan na isasagawa sa West Philippine Sea sa buwan ng Mayo. Isang Peace and Solidarity Sea Concert ang isasagawa ng mga makikilahok ngayong taon. Patuloy rin ang paghikayat ng mga organizer sa mga nais sumama sa nasabing civilian caravan. Ngayong Mayo 25, 2025 ay maglalayag tayo muli. Bitbit ang mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa with the powerful use of music, and through the power of art and collective action, we will fight for what is rightfully ours. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang dalawang Korean national sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa illegal online gambling. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may iba pa bang kaso na kinakaharap yung mga naarestong Korean national na yan? Magandang tanghali, Aga. Sa pakikipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation, nadiskubre nga na may red notice alert ang dalawa mula sa Interpol dahil sa kasong fraud. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, nagtagawa ng operasyon ng NBI sa isang condominium sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Nagugat ito dahil sa impormasyon na natanggap ng NBI mula sa military intelligence ng Philippine Air Force. Sa naturang operasyon, 4 na Korean nationals ang naaresto ng NBI. Nakapagpiyansa naman ng dalawa, ngunit dalawa rin sa mga ito ang natuklasan nga na may red notice alert mula sa Interpol dahil sa kasong fraud. Ayon sa NBI, sangkot ang dalawa sa voice phishing syndicate na kung saan umabot sa $840,000 ang kanilang nakuha mula sa mga biktima. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI Pampanga District Office ang mga suspect at nakatakdang isailalim sa trial ng Regional Trial Court ng Angeles City. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Isiniwalat ngayon ng Bureau of Immigration sa pagdinig ng Senado ang impormasyon sa pagtakas sa bansa ng mga sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kabilang na si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Alinsunod ito sa 15 araw na palugid na itinakda ni Senador Risa Hontiveros sa ahensya para ilabas ang resulta ng kanilang investigasyon. At mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang impormasyon na ibinigay ng Bureau of Immigration sa pagtakas ni Alice Guo at mga kapatid dito? Kaya ang backdoor exit ang pinakamaaring daanan ng dinaanan ni Alice Guo palabas ng bansa at papunta o papasok sa ibang bansa, partikular na yan sa Sabah, Indonesia. Ito ang inihayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Diado sa pagdinig ng Senado kaugnay nga ng pagtakas ng mga sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ni Diado, kinukonsidera nila ang paggamit ng backdoor o mga air at sea ports sa Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi sa pagtakas ng mga POGO actor, particular na ang mga boss ito. Ito ay dahil sa lawak ng border at coastline ng Pilipinas na umaabot ng mahigit 36,000 kilometro, habang mayroon lang na nasa 150 tauhan ang Bureau of Immigration, particular na sa Intelligence Division, habang 16 lang sa mga ito ang fugitive personnel o mga tumutugi sa mga pugante sa buong bansa.
mas marami pa anya kaysa sa bilang ng mga rehiyon sa bansa. Nagdudulot anya ito ng malaking disadvantage sa mga ahensya na bunsod na rin ng hamon sa budget at maunting tauhan. In conclusion, any powerful individual backed by the POGOs or have access to funding and resources, such as the POGOs, can easily sneak out of our borders and enter other neighboring countries. The POGOs have numerous unofficial ports of exit to choose from in order to whisk away or hide their bosses or their criminal accomplices. This is why it has proven rather difficult for us to pinpoint the exact sea or airport that the POGOs used to allow Alice Go or even Attorney Roque to escape from. Na isinawalat nga rin ni Commissioner Villado na maaaring sa parehong ruta rin dumaan palabas ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa pangungunayan Senador Risa Ontiveros dito sa Senado. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Aabot sa mahigit 30 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam habang arestado ang 11 drug personalities mula sa loob ng isang linggong operasyon na isinagawa sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region mula March 10 hanggang 16. Ito'y bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng rehiyon laban sa ilegal na droga. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, anong probinsya sa rehiyon ng Cordillera yung may pinakamaraming nasamsam na illegal na droga? Yes, Aga, magandang tanghali. Patay nga sa ulat ng Regional Operations Division ng PROCAR, ang pinakamaraming nasamsam na illegal na droga ay mula sa lalawigan ng Benguet kung saan umabot sa higit 19 na milyon na halaga ng illegal na droga. Sa loob ng isang linggong operasyon ng PROCAR laban sa illegal na droga, nagsagawa sila ng 42 operasyon. Batay sa mga ulat ng Regional Operations Division ng PROCAR, umabot sa 42 na operasyon ang naisagawa. Nadiskubre ang mahigit 129,000 na fully grown marijuana plants, 150 na piraso ng marijuana seedlings, mahigit 30,000 grams ng dried marijuana leaves with fruiting tops at 5,000 grams na marijuana stalks at mahigit 28 grams na hinihinalang shabu. Bukod pa rito, ang mga operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto sa 11 drug personalities. 3 sa mga ito ay kinilala bilang high-value individuals habang 8 ang kinilala bilang street-level individuals. Ang pinaka-significant na operasyon ay naganap sa Benguet kung saan ang mga Caballero Cops ng Benguet Police Provincial Office ay nag-alis ng mga halaman ng marijuana na may kabuang SDP na 19,450,000. At sa Kalinga kung saan nakumpiska ng Luminawa Cops ng Kalinga PPO ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 9,716,000 at nahuli ang 2 SLI. Itinuturing na matagumpay na operasyong ito dahil sa walang humpay na dedikasyon ng mga operatiba ng PROCAR sa paglaban sa illegal na droga upang maisulong ang misyon nito na maging drug-free ang rehiyon ng Cordillera. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Maraming bahagi na ng peace agreement sa Ukraine ang sinang-ayunan na ng Russia. Ito ang pahayag ni US President Donald Trump bago ang inaasahang pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng telepono. Sa kanyang post, sinabi ni Trump na nasa mahigit 2,000 mga sundalo ang namamatay kada linggo dahil sa gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, kaya kailangan na itong wakasan. Samantala, sinisi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Putin kung
Bakit hindi pa rin ay patutupad ang tigil putukan na sana'y maraming buhay na ang naisalba? Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати. Aalis papuntang Mars sa susunod na taon ang Starship ng kumpanyang SpaceX. Ayon kay SpaceX founder Elon Musk, dala ng Starship patungong Mars ang Tesla humanoid bot na tinawag na Optimus. Pinag-aaralan din ng kumpanya ang posibilidad na magdala ng tao sa Mars simula sa taong 2029 hanggang 2031 kung magiging maganda ang resulta ng inisyal na biyahe nito. Nauna nang ipinahayag ni Musk noong nakaraang Nobyembre na magiging pangunahing prioridad ng Trump administration ang pangarap niyang makapagdala ng tao sa Mars na magiging hudyat ng pagpapalakas sa SpaceX at sa NASA Moon Program. Nagbigay ng libreng serbisyo publiko ang Members Church of God International o MCGI sa Czech Republic bilang bahagi ng pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos. Bukod sa public services, naghandog din ang MCGI ng mga awit at sayaw para sa mga bisita. Narito ang report ni Gerard Moral. Matagumpay na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI ang public services sa Czech Republic nitong linggo, March 15. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang chapters mula sa Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Isle of Man, Italy, London, Newcastle, Poland, United Kingdom at ang host country, Czech Republic. I'm from Malta. Greetings to the brethren of all the world. It's wonderful over here. All the brethren are happy, eating, greeting, laughing, singing. Over here, it's really beautiful. I hope in the Philippines you're doing well. Salamat sa Diyos. Naghandog ang MCGI ng iba't ibang libreng serbisyo para sa mga bisita gaya ng libreng gupit, physical therapy at medical consultation. Bilang bahagi ng outreach program, namahagi rin sila ng munting regalo na naglalaman ng mga grocery items sa mga dumalo. Isa sa mga naging panauhing pandangal sa naturang aktibidad, si Miss Georgina C. Omaga Diaz, Cultural Officer at Assistant to the Ambassador ng Philippine Embassy sa Czech Republic. Tiniyak ng grupo na walang uuwing gutom dahil sa mga inihandang pagkain. Samantala, hinandugan din ng MCGI ng mga awit at sayaw ang mga bisita. Ipinaramdam ng samahan ang mainit na pagtanggap anuman ang kanilang paniniwala. Gaya na lang ng naramdaman ng kapwa nating Pinoy. Thank you for having us on this event. It's very lovely experience. I'm here for the first time. All the food is very nice, lovely, tasty. People are kind and smiley. And I would love to come again anytime soon. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos dahil na first time ko po na naka-attend dito. First time ko din po nakapag-experience na ganito kadami pala yung mga Pilipino dito. At yun, maraming salamat po sa lahat, yung sa mga kasamahan ko na nag-invite. First time ko po sila, ilang buwan lang po sila nakasama, pero oo, mga mababait po sila sa akin. So maraming salamat po at salamat po sa Diyos. Napakaganda po nitong bagay na ito na ating ginagawa sa pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkasangkapan kay Kuya Daniel na tayo ay magsagawa ng ganito na Fiesta ng Diyos o Brethren Day. Ito po isang napakagandang paraan para may pakilala ang MCGI. At syempre, may galak sa puso tayong nararamdaman dahil
tayo po, gaya ng sinasabi ni Kuya, ay ginawa para sa mabubuting gawa at ito'y napakagandang pagkakataon para kung ano man ang ating maipaglilingkod ay maigawa natin ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. At sa pamamagitan po ng gawaing ito, naipaparamdam natin sa ating mga kapwa-tao kung papaano magmahal ang Diyos, kung papaanong ang Diyos, ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day dito sa Prague, Czech Republic. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At bago po tayo tuluyang magpaalam, nais muna nating magpasalamat sa ating mga kasangbahay sa patuloy nilang pagtitiwala sa UNTV News and Rescue. Dahil kahapon, March 17, ay umabot po ng nasa 1 million views ang ating episode ng UNTVC News. Maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik sa lahat ng mga news programs dito sa amin sa UNTV. Makaaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng patas na pagbabalita at public services sa ating mga kasangbahay. Maraming salamat po sa inyong suporta at higit sa lahat, maraming salamat po sa Diyos. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 11 na nagsasabi, Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.